Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa ulat ay tinatayang 10 hanggang 11 milyong mga Pinoy ang nagtatrabaho sa ibang bansa. May katotohanan nga ang katagang Filipinos are everywhere. Kahit saan ka ata magpunta, mapa major global hubs hanggang sa pinakamaliit na nayon o remote area pa ay meron kang Pinoy o Filipino community na makikita. Ang kaso na pag-uusapan natin ngayon ay nangyari sa Saipan. Kung hindi ka pamilyar, ang lugar na yan ay hindi isang bansa, pero isang isla na parte ng Northern Mariana Islands. Ang lahat ng isla dyan ay pagmamay-ari at teritoryo ng Amerika. Ibig sabihin, ang mga tao dyan ay US citizens at gumagamit sila ng dolyar. Pero katulad ng ibang US territories, ang mga ito ay merong sarili nilang local government. Kaya pag ang isang tao ay sinabi na nakatira sila sa Saipan, nakatira din sila sa US territory na makikita sa Pacific Ocean. At kahit dyan ay makakita ka ng mga Pinoy. Sa totoo nga ay 35.3% ng populasyon doon ay mga Filipino. Ang mga ito ay malayang gumagamit ng Tagalog o dialect na komportable sila. Hindi mo rin kailangang bumiyahe pa ng pagkalayo-layo sapagkat kahit saan ka lumingon ay maraming Pinoy grocery store, restaurant, simbahan at mga community organization. Ayon sa datos, nangunguna ang healthcare at tourism sector sa mga lugar na pinagtatrabahuhan ng mga Pilipino dyan. Kung ikaw ay magbabakasyon doon, ay baka ikaw pa ang magulat sa dami ng mga Pinoy. I guess Pistang Pinoy means in the Filipinos in Saipan is that this is the time that we gather all together after 1 long years. This is in line with the celebration of 127th Philippine Independence Day. I'm Arlene Calvo. I'm here as a vendor here as in Pistang Pinoy. And I am trying, I support Filipino community. As a Filipino, I am very proud to be a Filipino. Today is the Independence Day. Para po sa Base rin sa ulat ay napakaganda ng reputasyon ng mga kababayan natin dyan. Kaya dyan rin pinili ni Clarissa Adlawan na makipagsapalaran. Tulad ng ibang mga Pinoy, para kay Clarissa, ang sitwasyon sa Pilipinas ay tila palala ng palala. Lalong kokonti ang mga oportunidad para sa mga tao at kahit magtrabaho ka pa ng napakahaba, para sa kanya ay sa huli ay hindi pa rin sapat ang kita mo para mabuhay ang iyong pamilya. Kaya nang ito ay nakapagtapos at nakakuha ng kanyang degree, si Clarissa ay kumuha ng experience. Pero ang pangarap nitong makapag-abroad ay hindi agad nangyari. Kahit meron na itong ilang taon na karanasan sa trabaho, si Clarissa ay nadismaya dahil ilang beses nang na-denied ang kanyang visa. Kaya nagdesisyon itong ipagpaliban ang pag-abroad. Nagkataon naman na ang nobyo nito ay inalok siya na magpakasal. Ang dalawa ay nagkaroon ng ilang mga anak. Pero dahil sa pataas na presyo ng bilihin at pagdami ng gastusin, si Clarissa ay nakapag-isip muli na mag-abroad. At noong 1990s ay nagawa nitong makarating sa Saipan. Doon ay nagtrabaho ito na parang wala nang bukas sapagkat tulad ng ibang mga OFW ay gusto niyang mabigyan ang kanyang mga anak ng maayos na kinabukasan. Sa kanyang pagtsatsaga ay nagawa niyang mapapasok ang mga ito sa magandang eskwelahan, napaayos ang kanyang bahay sa Pilipinas at nakatulong na rin siya sa kanyang ibang mga kapamilya at kaanak. Nagawa na rin niyang madala ang kanyang pamilya sa Saipan dahil mas gusto niyang doon ang mga ito mamuhay para makakuha sila ng mas magandang oportunidad. Ang mga bata ay hindi naman nahirapan sa pag-adjust sapagkat kahit marami ding ibang lahi ang namumuhay doon, ay talagang napakaraming mga Filipino na para bang sila ay hindi umalis sa Pilipinas. Naipagpatuloy ng mga ito ang pag-aaral. Ang buhay ni Clarissa ay matatawag mong simple. Ayon sa mga kaanak ng mga ito ay nanatiling humble ang mag-iina. Sa ilang post ng mga ito sa social media ay makikita mo na ang kanilang pamilya ay walang pinagkaiba sa mga Pinoy na ng ibang bansa. Sa internet ay makakita ka ng mga larawan nila na nagbabakasyon
kumakain sa iba't ibang restaurant at ibinabahagi rin nila ang mga bagay na kanilang nabibili. Ang pamilya ni Clarissa ay kilala dahil mahilig din ang mga itong tumulong sa ilang mga tao at organisasyon na nangangailangan ng pinansyal na tulong. Pagkalipas ng ilang taon na paninirahan sa Saipan, ang kanilang buong pamilya ay naging US citizen na rin na mas lalong nagpadali sa kanilang buhay. Sa kabuuan, bagamat mahirap at hindi perpekto ang kanilang naging buhay, kung tatanungin mo si Clarissa ay wala siyang babaguhin sa kanyang mga naging desisyon dahil bukod sa natupad ang kanyang pangarap na makapag-abroad, lahat ng kanyang anak ay nagkaroon ng maayos na buhay. Sa mga nakaraang taon, si Clarissa na malapit ng magretiro ay masaya dahil isa na siyang ganap na lola. Kung ito ay hindi nagtatrabaho ay makikita naman ito na tumutulong sa pag-aalaga ng kanyang mga apo. Kung hindi naman ito nagbe-babysit ay madalas nitong kasama ang kanyang anak na babae na si Giselle. Sa panlabas, ang kanilang pamilya ay maayos na naka-adjust at parang masasabi mo na tila simula't simula ay doon na ang mga ito isinilang. Pero noong nakaraang taon, ang publiko lalo na yung mga taga-Saipan ay pinababalik ang mag-ina sa Pilipinas dahil sa krimen ng mga itong ginawa. Nang ilabas ang mugshot ng mag-ina ay sa comment section ay merong mga tao ang nagsasabi na hindi dapat masyadong maging judgmental sa sitwasyon ng mga ito sapagkat lahat naman ay nagkakamali. Ang iba ay sinabi na lahat nga ay nakakagawa ng masama pero ayaw nilang masyadong magbigay ng komento dahil hahayaan nila ang hustisya na gumulong. May tao naman na nagsabi na kung sakaling mapatunayan na nagkasala, ang mag-ina ay dapat patalisikin sa Saipan at dapat iban ang mga ito para hindi na makabalik sa Amerika. Habang naghihintay ng hearing, ang mag-ina ay nanatili sa custody ng US Marshals. Bagamat limitado ang komunikasyon nila kina Clarissa, ang mga kamag-anak nito sa Leyte ay hindi naman naniwala sa ibinibintang sa mga ito. Pero kahit anong tanggi nila, tuloy pa rin ang kaso ng prosecutor laban sa mga ito. Noong October 14, 2025, sa kauna-unahang pagkakataon ay humarap sa korte ang mag-ina. Ang abogado ng mga ito ay nakiusap sa judge na palayain ang dalawa pansamantala habang naghihintay sa trial. Sa korte ay sinabi nito na sina Clarissa at Giselle ay malinis ang record. Kahit batas trapiko ay hindi nilabag ng mga ito. Pero ang prosecutor na gusto talagang manatili ang mag-ina sa kulungan ay sinabi na isang pagkakamali ang payagan ang dalawang makapagpiyansa dahil maitutuling na flight risk ang mga ito. Ipinaliwanag niya na kahit isang US citizen si Clarissa ay Philippine passport holder din ito at sa datos ng immigration ay nakalagay na ito ay dual citizen. Para sa prosecutor, kung ito ay mapayagan na makapagpiyansa, ay mabilis itong makakalipad at makakapagtago pabalik ng Pilipinas na halos 4 na oras lamang pala ang layo mula sa Maynila. Pero ang abogado nito na si Joey San Nicolas ay sinabi na ang kanyang mga kliyente ay handang ipakita na handa nilang harapin ang mga kaso laban sa kanila. At para makumbinse ang judge na hindi sila tatakas, sinabi ng mga ito na kusa na lang ibibigay ang kanilang passport. Pati ilang travel documents ay isusuko din na mag-ina. Ang larawan din ng bawat sulok ng bahay ng dalawa sa Saipan ay ipinasilip ng kanilang kampo sa judge para mapatunayan na pwedeng maglagay ng monitoring device sa loob ng kanilang tahanan. Sinabi din ng abogado ng dalawa na kinontak na nila ang Philippine Consulate General para ikansela ang passports ng mga ito. Dahil sa lakas ng mga ipinakita nilang patunay na hindi nga lalabas ang mga ito sa Saipan, ang mag-ina ay parehong nakalabas pansamantala noong November 2025. Ang mga ito ay nitusan din na magpiyansa ng $10,000. 1,000 dyan ay kailangan nilang bayaran agad at ang natitirang 9,000 ay kailangan ng mga itong bayaran sa loob ng 1 buwan. Nasa kondisyon ng hukom na kung ang mga ito ay sakaling hindi magpakita sa hearing, ang piyansa nilang binayaran ay hindi na nila mababawi. Bagamat nakalaya pansamantala, ay para pa ring preso ang mag-ina sa loob ng kanilang bahay. Ang mga ito ay nakasuot ng ankle monitor na para sa mga hindi pamilyar ay ginagamit ng mga otoridad upang subaybayan ang bawat kilos ng mga kriminal. Kung tangkain ng mga ito na tanggalin at pumunta ang nagsosuot sa ipinagbabawal na lugar, ay agad silang makakatanggap ng babala at kung yan ang gawin ng mag-ina,
Ang mga pulis ay mabilis pa sa 4:00 na darating sa kanilang lokasyon. Naiulat na maaari lamang lumabas ang mga ito kung sakaling kailangan nilang makipagkita sa kanilang abogado, kailangan nilang dumalo sa hearing, o kaya naman ay kailangan nilang makipagkita sa prosecutor. Kung gusto ng mga itong pumunta sa iba pang lugar ay kailangan nilang magpaalam at aprobahan ng hukom ang lakad na yon dahil kung hindi, kulungan agad ang bagsak ng mga ito. Habang malaya, walang tigil sa pagdadasal at pagpapakita ng suporta ang kaanak ng dalawa. Pero bago matapos ang buwan ng Nobyembre noong nakaraang taon, nagulat sila dahil ang inakala nilang inosente ay nag-plead ng guilty. Base sa report, ang unang tumanggap ng plea agreement ay si Giselle at pagkalipas ng 2 linggo, ang nanay naman nito ay sinundan ng kanyang ginawa at nag-plead din ito ng guilty. Kahit hindi pa rin makapaniwala ang kanilang mga anak sa Leyte, sa mata ng batas ay iisa lamang ang ibig sabihin ng ginawa ng mga ito. Inaamin ng dalawa na sila ay nagkamali at inaako ng mga ito ang responsibilidad sa krimen na ginawa nila. Simula nang mag-plead ang mga ito ng guilty, ang dalawa ay naging mailap sa media at ang footage na ito ay patunay na ayaw ng mga itong humarap sa kamera. Is that no comment? Kahit ang dalawa ay tinanggap ang plea agreement, ay walang nagbago sa kondisyon ng mga ito. Ang dalawa ay meron pa ring mga ankle monitor. Nagawa pa rin ng dalawang magdiwang ng Pasko at Bagong Taon kasama ang kanilang pamilya sa Saipan dahil ang petsa ng pagbasa sa kanilang sentensya ay nakatakda noong buwan ng Marso ng taong ito. Bago magsimula ang sentencing hearing, nabunyag na mahigit 10 mga kaso pala ang kinakaharap ng mag-ina at maaaring ang mga ito ay makulong na mahigit 2 dekada. Sentencing hearing ay nabunyag na ang mag-ina ay kinakaharap pala ang patong-patong ng mga kaso dahil sa panluloko ng mga ito. At upang maintindihan mo ang lahat at gaano kabigat ang kanilang ginawa, ay umpisahan natin ang detalye sa pagpapakilala ko sa iyo sa CNMI Public School System na isang public school. Si Clarissa pala ay nagtatrabaho sa Office of the Curriculum and Instruction. Yan ay department na nangangasiwa at nagsasabi kung ano ang dapat matutunan ng mga estudyante mula sa kung anong libro at mga materyales ang dapat ng mga itong basahin at gamitin. Pati kung paano magturo ang mga guro at anong programa ang dapat salihan ng mga estudyante ay responsibilidad yan ng departamento ni Clarissa. Sa kadahilanan na isang pampublikong eskwelahan ng CNMI, ang pondo ng mga ito ay nanggagaling mula sa gobyerno. Ang sahod ni Clarissa ay nagagaling sa taxpayers at siya ay isang public sector employee. Dahil sa buwis ng mga taga-Saipan nanggagaling ang lahat ng ginagasto sa eskwelahan, ang lahat ng mga empleyadong tulad niya ay inaasahan na poprotektahan ang mga saliping pumapasok. Pero ayon sa prosecutor, ang tiwala na ibinigay ng CNMI kay Clarissa ay winasak nito. Sa court record ay nakalagay na ang salarin pala ay isa ring negosyante. Ito ay nagmamay-ari ng kumpanyang tinatawag na One Legacy LLC na itinayo nito noong 2021. Nang kumalat ang balita na ito ay isa ng negosyante na may lehitimong negosyo, ang mga kaanak nito sa Pilipinas noong 2021 ay masaya at hinangaan si Clarissa sapagkat kahit tila saan ito mapunta mapa Pilipinas o Amerika ay nagtatagumpay ito sa galing nitong dumiskarte. Simula nang mapangasiwaan nito ang One Legacy, ang buhay ng mga ito ay mas guminhawa pa. Sa totoo nga, kung ikaw ay mapapadpad at magtatanong ka tungkol sa pamilyang Adlawan, alam ng mga tao doon kung sino ang mga ito. Sasabihin sa iyo ng mga residente doon na si Clarissa ay isang guro na nagtatrabaho sa Saipan at ito ay nagtagumpay sa buhay. Nang hindi pa pinaprivate na mag-ina ang kanilang social media, ang kanilang mga kababayan ay madalas na makita ang mga ito na laging may selfie sa iba't ibang airports, sa harap ng Statue of Liberty sa New York, Eiffel Tower sa France, selfie sa Hawaii Beach at napakarami pang mga lugar. Sa isip ng ilang mga tao sa Haro Leyte, napakalaki ng sahod nito bilang guro at faculty member sa CNMI. Ngunit ayon sa prosecutor, ang ipinapakitang karangyaan na mag-ina sa social media ay imposible.
Ibinahagi nito na ang sahod ng isang guro tulad ng kay Clarissa ay hindi kaya na suportahan ang lifestyle nito. Sa court record ay hindi lamang isa kundi maraming beses itong bumiyahe sa ibang bansa. Ipinaliwanag nito na sinilip nila ang bank account ng negosyo nito na One Legacy LLC. Pero sa ilang taon nito na bukas, kumita man ito ay konti lamang. Ang trabaho naman ng asawa nito ay hindi rin kayang suportahan ang luho na mag-ina sapagkat isa din itong tao na may normal na trabaho. Sa korte ay pinakita ng prosecutor na bukod sa madalas na mga itong pagbiyahe sa iba't ibang bansa, ang mag-ina ay mahilig din pala sa mga luxury bags at hindi lamang isa kundi mahigit 100 luxury items ang nasamsam ng mga otoridad sa bahay ng mga ito sa Saipan. Ipinakita nila ang hindi mabilang na high-end luxury watches, belts, bag, wallet, mga sapatos at napakaraming silver at gold na mga alahas. Suma total, ang lahat ng samsam ng mga luxury goods ay nagkakahalaga ng $262,788 o tumataginting na 16.2 million pesos. Sa court document ay napatunayan na ang na-recover ng mga otoridad ay 66 na designer handbags at 106 na mga alahas. Nabunyag na kaya pala napakarangya na pamumuhay ng mga ito ay dahil sa pagnanakaw. Sa korte ay nalaman ng publiko na ang modus ng mga ito ay magsisimula sa CNMI. Dahil sa may access ang dalawa bilang mga guro at staff sa sensitibong records, tulad ng magkano natatanggap ng pera ng mga ito mula sa gobyerno, ang mag-ina ay nahilo sa laki ng salapi. Gamit ang kanilang kumpanya na One Legacy LLC, ang mga ito ay nag-fill up ng mga forms at dokumento. Ipinadala nila sa gobyerno at doon ay nakalagay na kailangan ng CNMI ng mga materyales. Inilihim ng mga ito na sila pala ang may-ari ng kumpanyang One Legacy LLC. At dahil sa sila ay parte ng staff at pamilyar sila sa requirements at papaano makakakuha ng pondo, ay madaling inaprubahan ng gobyerno ang kanilang hinihinging pera upang magamit ng eskwelahan. Ang pera ay pinadala ng mga ito sa One Legacy LLC. Kung sa papeles ay nagastos ang pera para sa pagpapaganda ng education system ng Saipan at pagpapatalas sa isipan ng mga estudyante, ang hindi alam ng gobyerno doon ay pagkadating ng pera sa account ng One Legacy LLC, ang mag-ina ay walang mapagsidla ng kasiyahan dahil may maibibili na naman sila ng ticket at mamahaling mga bagay na gusto nila. Sa loob ng ilang taon lamang, sina Clarissa ay nakapagnakaw ng $509,000 o tumataginting na 31.4 million pesos. Bukod sa mga luxury goods na kanilang binili, si Clarissa ay napatunayan rin na ipinaayos pala ang bahay nila sa Haro, Leyte. Ang malamansyon na bahay ay sobrang laki at sa loob nun ay makakita ka ng 9 na kwarto. Sa bawat litrato na ipinakita sa korte ay nabunyag na bawat silid doon ay masasabi mong para kang nasa isang hotel. Nang matapos ang hearing, dahil sa pag-plead na mag-ina ng guilty sa lahat ng mga kaso, ang judge ay ibinaba ang parusa. Si Clarissa na mismong mastermind ay makukulong lamang sa loob ng 4 na taon. Kung ito ay makalabas, ay sasailalim siya sa tinatawag na probation sa loob ng 3 taon. Ang anak naman nito na si Giselle ay makukulong lamang sa loob ng 1 taon at kalahati. Tulad ng kanyang ina, kung makalabas na ng kulungan, ay sasailalim din ito sa 3 taon na probation. Ang dalawa ay pinarusahan din ng community service sa loob ng 100 oras. Maaari silang mag-volunteer sa non-government organization, tumulong sa feeding programs, maglinis sa kalye at tumulong sa charities. Patungkol naman sa mga ninakaw na mga ito, ang mag-ina ay naiulat na ipagbebenta na ang lahat ng nabili nilang mga ari-arian galing sa nakaw dahil kailangan nilang ibalik ang kabuuang 33.9 million pesos na kanilang nakulimbat. Wala namang napabalita tungkol sa kung anong mangyayari sa kanilang immigration status, pero may posibilidad na kung gugustuhin ng prosecutor ay maaaring may mangyaring deportation.
Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.